Give your servant, therefore, an understanding mind to govern your people, that I may discern between good and evil. For who is able to govern this, your great people? 1 Kings chapter 3, verse 9, ESV. Blessed day, everyone, and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na naman pong bumabate at muli na naman pong nagbibigay pugay at humihiling na nawa ang pagpapala ng dakilang Diyos ang sumasa atin. Anong oras, anong araw, saang sulok man kayo ng mundo, naruroon na datnan ng broadcast na ito, anong panahon man nyo panuorin, sana ang pagpapala ay sumasa inyo at sumasa ating lahat. Yan po ang lagi kong dalangin, na sana ang mga broadcast na ginagawa ng inyong lingkod ay nagiging pagpapala para sa lahat. Blessed everyone, and patuloy po tayo sa ating topiko ngayon, and we're dealing with expectations, at nasa part 5 po ako ng expectations. Again, balikan ko lang ng kaunti yung ating spring na inumpisa natin 2 Sundays back. At sabi nga natin, ang spring symbolizes renewal, growth, and new beginnings. As nature awakens, bringing increased animal activity, it is all about new beginnings and transformations. And it's a season that symbolizes starting fresh and starting over. Ang ganda talaga ng pangako ng spring. Kaya nga, dito natin makikita, no? Practical tayo na may mga simulain, may pagtatapos, may mga pagsisimula. Kaya nga yung iba graduations, ang iba commencement exercises. So, nanggagaling o nangyayari po yan during spring or sa atin ngayong mga panahong ito. May mga moving up ceremonies nangyayari mula doon sa nursery o preschools, then papunta tayo dito sa primary and then high school, senior high, and moving on. So, nangyayari mga bagay na to. At nakakatuwa, expectations. Yung mga deserving students or yung ilan na nag-iisip na deserving sila, nako, napakahirap palang mag-deliberation, ano? Napakahirap pala na gawin yung para sa honors and awards. Yung iba, ipagpipilitan talaga para tumanggap lang ng parangal, tumanggap lang ng awards. Nako, ang hirap dito. Yung iba, upang magkaroon lang ng award ay, alam niyo yon, yung padded, something like that. Pero tsaka natin pag-uusapan, wisdom and discernment na kailangan natin, even sa simpleng deliberation. Kasi kapag hindi satisfied ang lahat-lahat ng mga parties, nako, nakakarating pa ito ng CHED, nakakarating pa ito ng DepEd, at threaten pa talaga na, sasabihin pa talaga na magkukonsult kami ng lawyers and we're going to elevate this sa korte. And papasalamat naman ako sa mga taong kasama ko na nasa likod na nagsasabing we will face them. And nasa likod mo kami sa mga bagay na to. So, kailangan talaga natin yung Solomonic wisdom. And talking about Solomon, dito na nga po tayo sa 1 Kings. And gamitin po natin for expectations ang nasusulat sa 1 Kings chapter 3. Start tayo sa verse 16 down through 28. 11 verses or 13 verses, I should say, ang ating pag-uusapan. Nandito po ang ating reading. One day, 2 prostitutes came and presented themselves before King Solomon. One of them said, "Your Majesty, this woman and I live in the same house, and I gave birth to a baby boy at home while she was there. 2 days later, or 2 days after my child was born, she also gave birth to a baby boy. Only the two of us were there in the house. No one else was present. Then one night, she accidentally rolled over on her baby and smothered it. She got up during the night, took my son from my side while I was asleep, and carried him to her bed. Then she put the dead child in my bed.
The next morning, when I woke up and was going to nurse my baby, I saw that it was dead. I looked at it more closely and saw that it was not my child. But the other woman said, no, the living child is mine and the dead is yours. The first woman answered back, no, the dead child is yours and the living one is mine. And so they argued before the king. Then King Solomon said, each of you claims that the living child is hers and that the dead child belongs to the other. He sent for a sword, and when it was brought, he said, cut the living child in two and give each woman half of it. The real mother, her heart full of love and for her son, said to the king, please, your majesty, don't kill the child. Give it to her. But the other woman said, don't give it to either of us. Go on and cut it in two. Then Solomon said, don't kill the child. Give it to the first woman. She is its real mother. When the people of Israel heard of Solomon's decision, they were all filled with deep respect for him because they knew then that God had given him the wisdom to settle disputes fairly. 1 Kings chapter 3, verse 16 to 28, Good News Bible. May the Lord bless the reading. Ang galing, ang ganda. Expectations, napapanahon na sigurong mapag-usapan natin. Makikita natin, 2 mothers, 2 infants, 1 king. 2 anak, 1 alive, the other dead. At ang nakakatuwa nito, 2 narratives. Ang nagsasabi na, anak ko ito, anak niya yung patay, anak ko yung buhay. No witnesses. Wala pa ring forensic evidence na pwede sanang gamitin yung DNA testing during the time. So, no 2 narratives, no witnesses, no forensic evidence, no proof of identity given, only claims. At ang claim na yan ay, the child is mine. Nakakatuwa sa mga ganito, expectation kaya ng both mother na pumunta kay King Solomon is that they will get justice. Nakakatuwa yan, ano? That's first. Second is that they will have the child. Kung ako talaga yung nanay, ipagpipilitan ko talaga na anak ko yan. Ang hindi ko maintindihan, kung hindi naman ikaw yung nanay, ang lakas naman ng loob mo na pumunta sa harapan ng hari na sabihin, anak ko yan. What drives her? Expectations, again. Kagaya din sa mga nangyayari ngayon sa paligid namin, sa paligid ng isang student affairs head. Ang daming pumupuntang mga bata claiming otherwise kaysa sa mga sinasabing offenses nila. Or may mga bata pupunta pa talaga doon na sila yung salarin pero sila pa yung mauunang magre-report ng injustice, so to speak. First, tapusin muna natin itong narrative natin from 1 Kings. Paano didesisyonan ng mahal na hari ang isang napakadelikadong sitwasyon na kagaya nito? Parehong ina, nag-claim, parehong may kwento, walang magpapatunay, walang papel na sasabing ito, hindi kagaya siguro natin ngayon, mahirap gawin yan kasi paglabas sa paglabas, ang daming selfie nangyayari, ang daming pictures na nangyayari. So,
mas madali ngayon. Kung hindi man, kung may mga doubt man tayo, may DNA testing. Pwedeng kumuha sa nanay, sa bata, and both parties para sa ganon talagang diretsahan na yon. So, yung wisdom and discernment ni King Solomon, dito natin makikita. And the king said, cut the living child in two and give each woman half of it. Teka lang po, mahal na hari. Anong kasalanan ng bata? Ba't siyang papatayin? Anong kasalanan ng bata? Bakit siya ang Alam nyo, kahit saan mo tingnan, poor child, wala siyang kaalam-alam sa nangyayari. Wala siyang nakakaalam-alam na mayroong isang nanay na mapagmahal at mayroong isang nanay na inggitera. At dahil sa inggit na yan, mapapariwara ang batang to. Yet, yan ang decision ng wise king. Cut the living child in two and give each woman half of it. Yung isa natuwa, yung isa hindi. Yet, behind this is not a command to be obeyed, kundi a test of motives. Makikita kagad-agad natin, yung false claimant easily agreed na sabing, sige, hatiin mo para pareho kaming wala. In the first place, nawala na siya ng anak. Ngayon, nag-claim siya dito kasi naiinggit siya na may anak yung isa dahil sa kanyang kapabayaan, siya wala na. May mga tao talagang ganun, ano? And I need to remind myself also of this, na sa office, may mga nangyayari din ganun. Eh, bakit siya may award? Ako wala, pareho lang kami. Or mas maganda pa ngayon sa akin, or things like that. Later, pag-uusapan natin. The other one relented. Nung sabing cut the living child in two and give each woman half of it, ang sabi nung isa, no, Your Majesty, ibigay nyo na lang po sa kanya, huwag lang pong mamatay yung aking anak. Huwag nyo lang pong saktan yung bata. Then the truth is revealed. Truth that it is not by claim, but it is by willingness to sacrifice. That is true love. Kakatuwa. Ang isang driven by greed and driven by selfish motives would rather see an innocent child dead. Samantalang yung nanay, na talagang alam niyang anak niya yon, would rather see her son with another mom alive kaysa sa mawalan siya ng anak altogether. Ooh, this reminds me of the modern parallels ngayon. When nations argue over the child, nations argue over, sa particular, let's just consider yung child kagaya nitong dalawang nanay na nag-argue over the living child. Ang bawat isa ay nagsasabi na it is for justice. It claims it is for defense, for national interest, for universal interest, and each claims legitimacy. Sa mga nangyayari ngayon, Israel, Iran, Israel, US, Iran, and Pakistan, Afghan, and a lot of things. Ang lahat-lahat niya, nag-claim sila ng justice, defense, legitimate ang lahat ng kinikilos. Yet, ang nawawala sa lahat ng mga arguments sa kagaya nito ay yung mga real victims. Kagaya ng pag-a-argue nila, dito, sino nga ba ang tunay na nanay ng batang buhay na to? Kung papahayagan at pahihintulutan yung gustong gawin ni King Solomon o yung test na ginawa ni Solomon is that magiging biktima lang yung bata. And I don't really know
paanong matutuwa ang isang nanay na dahil sa kanyang kapabayaan na nadaganan niya ang kanyang anak, ngayon gusto niyang magdusa yung ibang nanay dahil nagdurusa siya? May gano'n talagang mga tao. Sayang nga hindi in-address ng First Kings. Sa mga nasa psychology, nasa counseling, nasa mga bagay na to, it would be or it is a good demonstration na makikita natin dito yung mga bagay na nakagaya nito. Yung mga pawn, yung mga napaglalaruan, yung mga naitutulak-tulak. Hindi natin nakikita yung real victims. Like when nations argue over something, ang totoong biktima noon ay yung civilians, yung families of the soldiers defending what they were told to defend. Hindi lang yan, kundi yung future generations. Case in point, China's aggression in West Philippine Sea. Ang bawat part, hindi dahil Filipino tayo o Pilipino tayo, ang mga Chinese nagsasabi sa kanilang 9-dash line. Tayo mga Pilipino naman nagsasabing, amen ang Kalayaan Group of Islands, amen ang Spratlys, amen itong mga bagay-bagay na nandito nasasakop ng ating economic zone na siyang pinaburan ng UNCLOS. Subalit patuloy ang aggression ng China. And the thing is, ipinapakita natin kung saan wherein Chinese boats continue to harass hindi lang fishermen natin, kundi maging ang ating Philippine Coast Guard. Kasi mas malaki silang bansa, mas advanced yung kanilang warships, mas advanced yung kanilang defense system, yung kanilang armament. So nabubuli tayo sa West Philippine Sea. At ang nakakatuwa is, pagka sila ang gagawa ng narrative, iba ang narrative na pinaparating nila at sasabihin pa na ang Pilipinas ang aggressive at ang nagkokos ng trouble sa West Philippine Sea. Kahit na may mga pictures tayo, there are still a lot of pictures na sasabihin nila na hindi kami ang gumagawa ng aggression. Got two narratives. And then, to the extent talaga na binabangga ang ating mga coastal o ang ating mga coast guards. Nagpapasalamat tayo na hindi pa nauuwi sa major catastrophe ang mga pinaggagawa ng China. At ang minsan nga na binangga nila, they ramp over pero tinamaan nila yung sarili nilang barko. What if lumubog ang isa sa mga to? Then mag-i-escalate ngayon. At ang pinakamatindi sa lahat ay pagkakaroon ng isang elected na senador na napakasinungaling na kahit harap-harapan niyang sinabi, i-give up natin yung KIJ, yung Kalayaan Island Group, sasabihin niyang hindi ko sinabi yun, this is spliced, this is paninirang puri. But then again, nagpapasalamat tayo sa teknolohiya na kayang ilabas ang mga to, na kayang ibalik as it is, walang splice. And the gall of this guy, sasabihin niyang hindi ko sinabi yun. Here's your proof. Another case in point when nations argue over the child is the US-Israel versus Iran war. Nakikita ng bawat isa sa atin, what we see is devastation. What we see is this, suffering. Subalit in all of this, everyone is claiming lahat ng kanilang ginagawa is justifiable, defense, at ang lahat ng kanilang mga ginagawa, depending on whose narratives are you reading.
And hindi na alintana kung ilan ang pamilyang nagdurusa, ekonomiya ng mga bansa affected just like ang atin. Ang taas na ng gasolina natin, pumapalo na tayo sa 80, 90, maglalaro na tayo sa 90. Still, patuloy pa rin ang bangayan ng dalawang to. So, sinong makikinabang? Sinong at stake? At stake tayo dahil hindi man tayo kasama doon sa nangyayaring kaguluhan, but then yung ripple effect doon na lang sa oil, on which kung wala ang petrolyo, hindi talaga kikilos ang karamihan sa atin, then we feel the brunt. At bawat isa may kanya-kanyang narrative. Last na case in point ko is yung napag-usapan natin from the very start, yung graduation honors and awards. Kung makita nyo lang yung influx ng mga estudyante na pupunta sa Office of the Student Affairs, talaga, ang dami. Differing narratives. Ang daming nagagalit. Ang iba dadaanin ka sa galit, iba dadaanin ka sa threat, iba dadaanin ka sa iyak. But then again, ang laws, then again, records nandoon na nagsasabing kapag ka may record, hindi talaga maaaring mabigyan ng awards or honors. At dito nangyayari kagad-agad, makikita mo yung truthful at saka doon sa mga sinungaling, ano? Kasi nagkakaroon ng comparison. Bakit po siya? Bakit po si ganito? And siguro napapanahon din at times na makita natin na sa Latin honors or doon sa honorable mention, ano? And sa service awards or doon sa leadership awards. Nakakatuwa sa mga awards and honors na ganito. That the good-hearted students, at alam talaga nila, easily yields doon sa nasusulat na rules o nasusulat na pamantayan ng institusyon through doon sa aming handbook. Yet, yung false claimants, yung mga nag-iisip that they deserve more than others, sila pa yung mga nagre-rebelde doon sa ruling ng OSA. Same lang. Kaya ang sabi ko nga, napapanahon talagang mapag-usapan ang case ni Solomon. Herein, Solomon's wisdom and discernment needed. Basically, siguro dahil marami sa mga estudyante natin at marami sa mga nakikinig din sa akin at marami din sa mga makikinabang ng broadcast na ito ay galing sa Gen Zs and the Millennials. The Gen Zs and the Millennials are the most connected generations in history. They have access. Talaga makikita natin. They consume much of social media, global news, and then comparing narratives. Lagi yan. Kahit anong gawin natin, kasi cellphone nila, maya-maya, andi dito talaga. Ang dami from TikTok to YouTube, Reels, at ang dami talaga competing narratives. Vlogs. At may paboritong vlogs ang mga to. O vloggers ang mga to. On which, magkaminsan, ang kanilang kaisipan ay nakukondisyon doon sa kanilang pinapakinggan, doon sa kanilang pinapanood. So they struggle now with misinformation.
Kasi kung paborito niya yung isang vlogger at condition na yung utak niya na ang vlogger na to, ganito sasabihin, or sa channel na to lang siya nanonood, then one-sided ka agad-agad. And they not only struggle with misinformation, but also with propaganda. Fake news. Aminin natin, may mga tao talagang gumagawa na gawing tama ang mali. Pagmukhaing totoo ang sinasabi. Take Marcoleta for example. And the others, yung ideological polarization. Na dahil pulahan ako, I should stay pulahan. Pinklawan ka, you should stay pinklawan. Then dilawan ka, you should stay on that. Kaya hindi na nagkakaroon talaga ng tama kasi filtered na kaagad-agad. Colored glasses na kaagad-agad. And this is the struggle ng lahat-lahat ng mga Gen Zs and millennials natin. On which, sabi ko nga, expectation 5, napapanahon yung wisdom ni Solomon. Kaya nung sinabi ni Solomon na cut the living child in half and give it, bigay mo sa dalawa. Nakita niya kagad-agad nung sabihin noong false claimant na, good, sige, para walang makinabang sa batang yan. At nakita din ni Solomon that yung mother na totoo ay nagsabing, wag na lang po, Your Majesty, just give it to her. And the Bible says, then Solomon said, don't kill the child, give it to the first woman. She is its real mother. So when the people of Israel heard of Solomon's decision, they were all filled with deep respect for him because they knew then that God had given him the wisdom to settle disputes fairly. Ang galing. Expectations. We can learn something from this narrative. Powerful lesson being is this. Discern motives, not just messages. When students come na may dalang ganito, may dalang ganon, pilit kung inaalam ano talaga ang motibo nito. Paninira ba or asking for justice? Nakakatuwa nga magkaminsan, no? Ang mas malakas pang loob na magsalita ay humihingi ng katarungan ay siya pala yung offender. Sila pa pala yung aggressor. So, we need to learn that. Based from 1 Kings, ipinakita ni Solomon, and that is Solomon's wisdom. We discern motives, not arguments, or propaganda, or fake news. Hindi dapat doon. Hindi dapat nababago. Kaya magkaminsan sabihin, panoorin mo to sir o pakinggan mo to sir. And I ask, alam ba noong kinauukulan na inirecord mo? Sasabing hindi, then mali yun. Mali yun. The next one is that we discern motives, not numbers. Hindi ko mo nagdala ka ng 18 Marines and then aaminin mo na yung mga sinabi pala nila hindi totoo. Kaya meron doong totoo, meron doong hindi. And then, that is misleading. Dadalhin mo sa Blue Ribbon Committee. At alam mong marami sa kanila doon, hindi totoo ang kanilang mga narratives. O pang sa ganon, kailangan lang talagang subukan kung marunong ba, discerning ba ang mga senador na nangunguna doon. And yet, ang iba naman ay magrereklamo kasi bakit pinapahindian? Yung weight na lang and multiplication, yung numbers don't tally. The next one is that makikita natin na yung totoo talaga ang hangarin, motives are true, they are willing to lose an argument, not life. Willing to lose a claim. Huwag lang buhay ang mawala. Ang mother na to, because of her
great love for her son is willing to give the claim just for her son to live. As you could see, wisdom prioritizes preservation over domination, and compassion over victory. Last but not least, life over pride. Yan ang totoong wisdom. Pinakita sa atin ni Solomon. At ipinakita din sa atin ng nanay na totoong nagmamahal sa kanyang anak. May we all have a discerning heart and a wisdom like Solomon. Muli, ito po ang inyong lingkod, Jose Roniboy Perez Cariaga, nagsasabing hanggang sa susunod. Maraming salamat mga kapatid.